Richie Rivero, handa nang umalis sa Phoenix Philmasters dahil sa umano'y binabarat siya ng management. Bukod pa riyan, meron daw isang official ang namamalakad sa kanilang team ang gumagawa ng maladiskaya flood control issue sa team kaya hindi magawang bigyan ng mga players ang sahod na dapat para sa kanila. Ngayon, may dalawang options na si Richie sa basketball career niya. It's either manatili pa rin para makalipat sa ibang team or umalis ng bansa gaya ng laging option ng mga tagilid din ang kontrata dito sa PBA. Tara, ayon sa ilang mga analyst, si Richie Rivero ang isa sa mga marketability player sa PBA at isa sa mga pwedeng maging franchise player sa Phoenix at ang mga kagaya niya sumasahod ng at least 450 to 500,000 kada buwan. Medyo reasonable naman ang offer dahil mataas ang value niya sa market kaya nga nila nasabi na marketability. It's either madaling i-market sa trade, high profile, or yun nga mataas ang value. Si Richie nga naman ang pinakakilalang player dyan sa Phoenix although hindi naman yung pinakamagaling pero tumaas ang fanbase ng Phoenix dahil sa kanya. So paano nagkaroon ng issue sa kanya? Ayon sa Snowboards PH na pinahayag ni Snow Badwa, meron daw isang team official ang nagiging ikangay toxic at nagbibigay sakit sa ulo ng mga players. Kung naalala nyo yung pinag-usapan natin dati tungkol sa nangyaring trade na involve ang Phoenix Pureblends at Converge, bali nangyari daw yun dahil sa cash involved. Noong una, medyo hindi malinaw sa amin kung ano ba yung may cash involved. So ito pala yung tinutukoy nilang flood control project daw sa PBA. Binayaran daw ng isang team na involved doon ng Phoenix para lang makakuha nilang highest pick sa draft. Pasakalian nila, mababa lang daw ang draft class ngayon. Kaya hindi na raw nila pinaglaban. Pero ang totoo raw niyan, may anomalyang nangyayari pala na involved ang money matter. May mga rumors din na nagsasabi na may ghost project daw sa buong Phoenix team kaya tinipid ang mga sahuran. At isa nga si Richie sa pinakaunang natamaan ng ghost project na yan. Grabe no? Malakas din pala talagang politika sa loob. Gayunpaman, wala tayong papangalanan para protektahan ang rights nila. Pero alam kong kilala niyo naman eh. Tingnan nga natin ang possibility. Pag totoong umalis nga si Richie sa kanila. Si Richie last conference nagkaka-average ng 11 PPG, 2 assists, 2 rebounds. Kumpara kay Tyler Teo, mas efficient si Rivero sa lahat ng aspeto. Ibang klaseng hustle niya, especially yung Eurostep niya, which is hindi na nga niya masyadong ginagamit. May shooting din siya at goods din sa playmaking. Versatile sa lahat ng system, maayos ang handling, mabilis makakita ng blind spots. Nung unang tumungtong si Richie sa Phoenix, naging mabigat agad ang impact niya sa team at naging one of the best guards nila. Isa rin siya sa mga kilala at dominant guards sa PBA. At masasabi ko na mas bumagay siya sa PBA kesa Taiwan na pinasukan niya noon. Kahit kailan, walang naging problema ang Phoenix sa kanya. Kasama din siya sa mga players noon na tumulong para makuha nilang semifinals appearance. Later on, napapabalita na ang Phoenix ibibenta na dahil sa unstable financial support na nakukuha nila mula sa kanilang owner kabilang ang mababang pasahuran. Kaya hindi mo masisisi si Richie na umalis. Ano-ano ba ang mga teams na interesado kay Richie? Pinakauna talaga na interesado sa kanya ay ang Ginebra. Capable si Richie na maging isang ideal guard na may extreme elevation gaya ni Scottie. Ibang klase yung drive na, hindi takot at alam mo talaga na may ambagan. Kung sana si Richie mapupuntang Ginebra, dito mo rin malalaman kung may alas din ba siya pagdating sa playoffs. Kung sa bagay, may experience naman siya sa semis pero iba talaga kapag nasa finals na at mga high caliber teams na ang mga kalaban mo. Marami kasing guards ngayon ang magaling lang sa una pero pagdating sa playoffs nga. Sa palagay ko naman may laban si Richie. Pangalawang interesado sa kanya yung Converge. Ito ay dahil sa kanyang connection kay Jacob Lau. Kung di ako nagkakamali, matalik na magkaibigan din sila kahit na hindi sila magkabatch. Good addition din si Richie sa kanila at magandang i-tandem kay Winston. Pangatlo naman ang Magnolia. Sa lahat-lahat ng teams na pwede niyang mapasukan, sa Magnolia siya pinakabagay. Huwag kayong magagalit pero mas okay pa si Richie kay Polly. Pang old school ang galawan ni Rivero pero mas effective siya kahit anong angulo. So ayan, maraming teams pala nagkaka-intel sa kanya na siya nagpapatunay na si Richie Rivero ang pinakasinayang na player bukod kay Jason Perkins na papakawalan nila. Para sa inyo mga quiz, aling team sa PBA ang mas nababagay sa guard na to?